Hello, Campus Journalists! I'm Miss Rose, and welcome once again to our Campus Journalism series. Kung gusto niyo pang matuto, you may also check out my YouTube channels and Facebook page para sa iba't ibang lectures tungkol sa campus journalism. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na category. Science writing o pagsulat ng balitang agham at teknolohiya. Bakit nga ba mahalaga ito? Dahil sa panahon ngayon, napakaraming bagong tuklas, research at innovations na kailangang maipaabot sa ating mga mambabasa. At bilang campus journalists, mahalaga na matutunan natin kung paano isulat ang mga ito sa paraang malinaw, madaling maintindihan at kapana-panabik basahin. Kaya sa lecture na to, ating aalamin. Ano ang science writing? Ano ang mga katangian ng isang mahusay na science article? At paano tayo makakapagsulat ng balitang agham na parehong informative at engaging para sa ating readers? So stay tuned dahil siguradong marami kayong matututunan. Marami sa atin nagiging curious sa mga bagay sa paligid at humahanap tayo lagi ng kasagutan. No? We need answers. Yan. And if there also during this time na may mga naglilipa ng mga fake news, di ba? We need answers. We need proof. We need evidences. So, diyan papasok ang science journalism. Yan. So, sa science journalism, we tend to explain everything or every phenomenon that is related to science. Yan. So, lahat naman kasi ng bagay ay mayroong makaagham na paliwanag or makaagham na explanation. Scientific explanation. Yan. So, humans are curious creatures, di ba? So, normal na sa atin ang curiosity. Yan. And for us to satisfy that curiosity, we do some research, yan. We study, we collect evidences, we gather data and collect evidences. So that is the job of science journalism. And as science writers, that is also your mission, no, to explain things, no, to people. Okay? Yan. Tsaka talagang ano, 'di ba, kapag nag-aaral tayo ng science, very interesting. Yan. Sino sa inyo ang favorite subject ay science? Okay, so very good. No, kasi ano talaga, very interesting, 'di ba? Ang kapag nag-aaral ka ng science, minsan na-amaze ka sa mga information, tapos pag may isang fact na nalaman ka na ito pala yung explanation niya. Ito pa yung scientific explanation niya. Di ba nakaka-satisfy, nakaka-amaze, tapos masaya lang sa feeling na nadagdagan tayo ng kaalaman. Okay. So yung science writing, bago lang ito na ipinresent or ipinakilala. No? So unlike yung news editorial feature, sila ay matagal ng category sa journalism or sa campus journalism. So, science writing, parang isa siya sa pinakahuli na introduce. Yung latest na introduce ay mobile journalism nga at saka online publishing. Yan. Tapos bago sa kanila ay science writing yung ipinakilala sa mga campus journalists. So, lalo na nung magkaroon ng COVID pandemic, mas nakilala yung science writing. Kasi ang mga tao ay naghahanap ng kasagutan, no? Kung paano hindi sila magkakaroon ng virus or hindi nila makukuha yung virus or hindi sila magkakasakit. So mas nagiging health conscious na ngayon ang mga tao na naghahanap na rin sila ng mga sustainable na materials or sustainable na ways, no, para sa mga pang-araw-araw nating ginagawa. Yan. Kasi nga ngayon, 'di ba? Climate change is very very evident, no?
kitang-kita na natin yung effect ng climate change. Tapos, ramdam na natin, no? Ramdam na natin yung mga pagbabago sa ating paligid. So, yung mga tao, they are now finding ways to survive, no? To survive the effects of climate change. Ayan. So, kaya naman, mas naging in demand or mas naging kapaki-pakinabang ang science writing. Ayan. So, naging in demand din ng mga science writers. Okay? So, meron tayong mga scientists, yung mga experts. So, sino yung mga experts? Yung scientists, mga medical practitioners like the doctors, yan, yung mga physicians, yan. So, kapag meron silang mga discoveries, meron silang isi-share sa public, yung mga inventions nila, innovations, and they want to share that to the public, to the people, sometimes the people can't understand them. No? Hindi sila maintindihan ng mga ordinary persons. Bakit kaya? Kasi may mga terms sila. Meron silang mga terminologies na unfamiliar ang mga ordinary persons na hindi natin siya lagi naririnig sa pang-araw-araw nating buhay. So, hindi nila yung mga experts or yung mga scientists, hindi nila maipahatid yung information na yon sa mga ordinary persons dahil nga dun sa mga jargons na yon, mga terms na sila-sila lang yung nagkakaintindihan, no? So, para maintindihan ng mga ordinary persons yung information from the scientists, diyan papasok ang mga science writers. Yun, tayo yung parang bridge, no, from the scientists, information from the scientists or from the experts to the ordinary persons. Tayo yung nag-i-interpret ng information para maisulat na natin siya in the way that the ordinary persons can understand. Yan. So pag naunawaan na ng ordinary person. So, nagkaroon naging successful na yung information dissemination, no? From the experts to the ordinary persons. Yan. So, mahalaga ang role ng science writers kasi yung mga difficult terms from the scientists or from the experts, tayo yung nagta-translate or inililipat natin, ne-encode natin din, nililipat natin into simpler words. Ayan. For example, eto daw, meron daw journalist, ini-interview niya yung isang expert. Yan, sabi ng expert, yes, with this ZX15F super rapid infuser unit, the medial drip rate is enhanced at the optimum temperature of 100 degrees Celsius, creating a liquid momentum of, di ba medyo ma-word, or it's very wordy, na kapag ordinary ordinaryong mamamayan, yung makikinig sa kanya, parang mapapaano sila, ha? Or magkakaroon sila ng big question mark. Yan. What is he talking about? Yon. So, eto na, si science writer, i-interpret na yung sinabi ni expert. Tapos, kapag ni-report na niya, okay, ito na siya sa TV, ni-report na niya yung result ng interview. Sabi niya, and our final news story tonight, scientists have developed a totally new method of making tea. Ayan. So, tungkol lang pala sa paggawa ng tsaa, no? Yung sinabi nung expert na yon. Ang dami pa niyang word na ano. So, isa pala siyang way or I think device that can create or that can make tea. Yan. Okay. Yan. So science writing, science writing can be in the form of a news feature or editorial. Yan. So any article that explains the science of an object or of an event, of a phenomenon, that is science writing. That is science journalism. So pwede siyang maging news. So we have already discussed how to write a news article. Pwede rin siya maging feature, pwede rin siya maging editorial. So pero nagkakaiba-iba lang siya sa angle. Yan.
Pag sinabi nating angle or yung anggulo, it is the side of the story that you want to emphasize. So, paano mo siya gustong ipahayag? Yan. Okay, so pag science writing, we must emphasize the story's relation to any scientific process or matter. Yan. So, scientific. Yan yung process. And then, um, definition of terms din. No, i-define din natin. Okay, so, syempre, kapag tayo ay nagsusulat ng article ng science, about science, hindi dapat mawawala yung interview from the expert. Yan, the credible source or the professional opinion. So, one lang yan. Pare-pareho lang yan, no? Expert interview, credible source, professional opinion. Yan kasi we are not the experts. No? Hindi tayo yung hindi naman tayo doktor para ipaliwanag yung tungkol sa isang sakit. 'Di ba? Hindi naman tayo inventor. Yan, para ipaliwanag yung bagong tuklas. So, the experts are the ones who are credible, no? Who have the credibility to explain those things. So tayo lang yung magi-interpret. Yan, para maging mas simple, no, mas maintindihan ng mga readers or ng mambabasa yung information na yon. Yan ha. So, every science article has information from the expert. So, kapag tayo nagsusulat ng science article sa ating dyaryo, marami naman kasing maraming information sa internet, 'di ba? Sa mga books, sa mga dyaryo, sa mga magazine. Hindi naman bawal na kumuha. Dapat nga, if you have the information is taken from somewhere, no, let's say a website, we have to acknowledge the source. No, kailangan lang natin na sabihin kung saan natin nakuha. Sabihin natin kung sino yung nagsabi ng information na yon. Yan. Okay, so when we write a science article, first we translate. Yan, halimbawa, yung mga kasi most of the information, mga fact sheets are in English. Yan, and so we have to translate. Yan, yung kung may mga figures doon, kung may mga symbols, yan, itatranslate natin and i-interpret. Yan, so we interpret the data into the form that can be understood by uh, kahit a child, kahit bata, maiintindihan. Yan, so and then develop the body. Ayan, yun na yung yung text, yung body ng ating article, and then good end. So science writing. So tatlo ang ano yan. Um, types, no? Yung mga articles ng science. It can be science news, science picture, or science editorial. O, di ba? Dapat ang isang science writer ay marunong ding magsulat ng balita, ng lathalain, at ng editorial or pangulong tudling. Yan. Tapos lalagyan natin ng science information, science explanation. The materials. So kapag pag pagpupunta na tayo sa contest, when we join the competition in science, these are the materials that will be given to you. So you can be given fact sheets. Yan. So, piece of paper that contains information of the certain topics. Then, it can be graphics or infographic. Yung mga drawing siya, tapos may mga symbols, tapos may explanation. Parang ganun lang, ano lang siya, illustration. Dapat kaya mong i-explain yon or iintindihin mo yon, then i-explain. Or minsan naman video. Yan. So all of these materials, they provide the information. So andito na yung mga information na kakailangan ninyo para sa inyong article. So what you have to do is to appreciate and interpret the data. So not just copy. Halimbawa na meron dong kunyari tungkol sa lagay ng panahon or sa paparating na bagyo, kunyari, no? So, appreciate and interpret the data. So, kung merong mga
numbers doon, figures, halimbawa, signal number 5. Oh, ito. Tapos yung ano bang lakas ng hangin, ang taglay ng signal number 5. Yan. Tapos these are the ito yung sakop ng ano niyan, ng lawak ng ng maaapektuhan noong bagyo na yon pag pumasok na siya sa Philippine Area of Responsibility. So, ito yung tinatayang or estimated na maapektuhan itong mga lugar na to. Tapos itong mga yung mga ari-arian na pwedeng mawala or lumubog sa baha. Yan. So, you have to interpret the data. Don't just copy. No, hindi siya copy paste or you just get the data and then copy to your article. You have to understand and analyze the data. And then, if there is the interview, kapag video yung pinapanood, pay attention to the person being interviewed. Yan. So, kung may nakalagay doon yung ini-interview, kasi siya yung expert. Lalo na kapag ang nasa interview ay doctor, um, medical practitioner. Ayan. So, agriculturist. Sila yung hinahanap nating experts na mahalagang mahalaga sa ating article. Kasi sila yung magbibigay ng information. Okay, so kapag nakita na natin yung expert being interviewed dun sa video, kunin nyo kaagad yung pangalan, lagay nyo sa paper or copy nyo, take notes or take down notes. Tapos, ano yung kanyang position doon sa, ano yung company na connected siya or affiliated siya. Tapos, ano yung position niya doon. Habang ini-interview din siya, iti-take note nyo din yung sinasabi niya. Yan. So, kung magbibilis kayong magsulat, mabilis nyo makuha yung sinabi ng doctor na yon, ilagay nyo. No? Yung makukuha nyo word by word. Better. Pero kung hindi naman, pwedeng gist na lang nung sinabi niya. Okay? Ayun, ito nga yung kukunin natin kapag sa person na being interviewed. The details, the name, the position, organization, and the important messages o yung quote niya. So, kung hindi mo makuha yung word by word, verbatim, or yun nga, yung verbatim na tinatawag, so, i-ano nyo na lang, kunin nyo na lang yung gist or yung summary nung sinabi niya. Tapos, pag nilagay nyo na siya sa paper, indirect quote ang ilalagay nyo, indirect quotation. Okay, the information can be in English or in Filipino. So kapag Filipino ka, yung category mo, Filipino science writer ka, dapat maghanda ka na or ready ka na just in case English yung material na binigay sa'yo. So, i-interpret mo din yan. May mga terms na pwede namang sabihin sa English. No? Kahit Filipino ang category mo, may mga terms naman sa science na pwedeng English term din ang gamitin. Okay, ayan. So, read carefully and analyze the data, arrange data in sequence. So, meron din kasi na judge na pag ang binigay na fact sheet, kapag ang ibinigay niya ay fact sheet, hindi siya sunod-sunod. Na may mga judge na dinajumble-jumble kasi tinitingnan niya kung marunong mag-analyze ng data yung science writer. So, basahin mo na mabilis yung buong fact sheet. Tapos, tingnan mo kung ang information ba ay chronologically arranged or meron bang naligaw na paragraph na dapat nandito siya sa part na to. So, you have to see those kinds of arrangement in a material, contest material. And time management. So you are given 1 hour only to write your article. So nandun na yung iisipin mo kung anong title, tapos iisipin mo kung paano mo sisimulan, anong lead ang ilalagay mo, tapos yung body, tapos yung conclusion. So, kailangan bago matapos yung 1 hour, tapos ka na. No, na-review mo na natatapos mo na yung article mo, mga 8 above na paragraphs dapat ang maisulat mo. Tapos maganda yung pagkakalagay ng title, maganda din yung lead or yung first paragraph. Then may
interesting din yung ending or yung conclusion. So, dapat sa conclusion, may impact. No? Impactful yung conclusion na may iwan siya sa mind nung nagbasa or nung reader ng iyong article. Okay, so these are the winning ingredients. Yan. So we have the angle, headline, the lead, and the content. So yung angle, o yung angulo, the side of the story you want to emphasize. Yan. Kasi, di ba you are given one topic no, in a contest. So dapat yung angle mo ay naiiba. Yan. So may chance na magkapare-pareho kayo ng angle. Yan. Kasi madami kayong contestants, tapos iisa lang yung topic na isusulat nyo, pwedeng mangyari na pare-pareho yung ano nyo, yung angulo. Yan. So dapat gawin mong iba or naiiba yung angle mo. So, something na hindi maiisip ng competitors or ng ibang writers. Okay? Then we have the headline. So the headline is the story itself. So kapag nabasa yung headline, dapat may idea na ang reader na yun yung topic mo. Yun yung i-discuss mo sa yung article. So lalo na sa news. So ang news, the headline is the summary of the story. Yan. Tapos, sa feature naman, ganun din. No? Pag nakita nila yung headline mo, alam na nila tungkol saan buong article. Okay, the lead. Yan. So, by the way, ang una pala kasing nababasa sa inyong output ay yung headline. So, dapat gandahan nyo na yung headline na hindi siya so-so lang. Hindi siya very simple na headline na common or ordinary. So dapat headline pa lang maaalala na siya nung reader or nung judge. Okay? Then kung maganda na yung headline mo, dapat maganda din yung lead. Lead is the first paragraph, no? Or the first sentence of your article. So kapag tayo ay sumusulat ng science news, remember, one sentence, one paragraph, the science news. Kapag naman feature o ang isang paragraph, pwedeng magkaroon ng three and more sentences. Okay, so dapat ang head lead ay maganda din ang pagkakasulat. At siya ay elaboration ng headline. Ang headline ay ine-explain lang siya nung lead. Ganon ha, dapat connected yung headline at saka yung lead. Yan, lalo na kapag science news. Okay, and then the content. So, yung content, yun na yung arrangement ng ideas or ng data, how you present your facts, hindi ba siya gulo-gulo, then how you construct your sentences and paragraph. So, dapat ay comprehensive din, tapos, syempre, correct grammar and spelling of the sentences. Okay. Ayan. So, di ba? Ang science writing ay tatlong uri yan. Science news, science feature, science editorial. Paano gumawa ng headline for the science news? So, same as the news writers. Yung news articles, ganyan ang headline, di ba? Yung format. Subject, verb, object. Diba? Or who, and then what, and then so what. Ayan. Okay, example. Veteran biologist distributes alternative medicine to shanties. Yon. So, veteran biologist is the subject, distributes the verb, alternative medicine to shanties, object. Yan. Chemistry law, isinabatas para sa K-12. So, chemistry law, siya yung subject. Ang verb niya isinabatas yan, para sa K-12. Apple unveils the new iPhone. So, Apple, subject, verb, unveils, object, the new iPhone. So, remember, subject, verb, object. Yung object, it answers the question who or what after the verb. Okay. Pag naman science feature, kalimitan ganito yung yung format ng science feature na title. Okay? So, we have the catchphrase,
And then, you use the colon. Yung colon na, ito, yung tutuldok. Yan. Tapos, sentence that describes the catchphrase. Pero minsan, catchphrase alone ay pwede na. Yan. Ito, catchphrase. Pwede na yon. Yung ano lang, phrase. Halimbawa, what we know about Typhoon Rosing. Okay, ganun. Now, that's a phrase. Catchphrase. Okay, kaya siya tinawag ng catchphrase kasi nakakatch na yung attention ng reader. Okay, colon. Ayan. So, pwedeng ano na, ganito example. Yan. So, ang catchphrase dito, slithering secrets. Tapos, tingnan niyo yung SSS. Di ba? Yung mga snakes. Slithering secrets. So, that is catchphrase. Yan. Phrase lang. Tapos, colon, eto siya. And then, unraveling the mysteries of snakes. Okay, pwedeng ganyan. Then, hysterical encounters, tales of serpentine adventures. Gumagapang na hiwaga, 10 uri ng ahas sa bayan ng, okay, kunyari Kabuyaw, sa bayan ng Kabuyaw. Ayan. So, ganyan ang format kapag science feature. So, may pagka-creative yung pagkakasulat ng title. Yan. Unlike sa news, may format siya, subject, verb, object. Okay, kapag naman science editorial, para din siyang kung paano gumawa ng headline ng editorial. So, di ba 2 word, ano lang tayo, maiksi lang tayo sa editorial. 2 to 3 word title lang siya. So, parang phrases. Example, yan, the science and significance of chickenpox. Yan. Basirela unveiled, di ba 2 words lang. Bulutong at siyensya, 3 words. So, para ding catchphrase. No, catchphrase na 2 to 3 words only. Okay. So, paano naman maggumawa or magsulat ng lead sa science article? So, kapag science news, yung gagawin nyo, you follow the who, the what, and the so what format. Remember yung who, what, so what. Ayan, naibigay na lahat. So, who, what, so what. Example. Doon muna tayo sa science news. A veteran psychologist on June 4 said that that behavior is a serious concern that Filipinos should fully understand to gain a deeper sense of inner self. That is an example of a who, what, so what format of lead. No, yan yung first sentence after ng title or ng headline. Okay, yung who, a veteran psychologist. Yung what, he said that behavior is a serious concern that Filipinos should fully understand. Yung so what, to gain. No? Bakit? Or ano magiging kwenta nung balita? Yan. Aba, ano yung magiging benefit ng mambabasa sa balita ngayon? Ito na siya. To gain a deeper sense of inner self. Yan. So, yun yung so what. Okay, kapag naman science feature, you just get the attention of the reader. So, mas creative siya. Tapos, pwede kang conversational manner. Yan, yung parang kausap mo yung reader. Yan, halimbawa, naranasan mo na ba na matuklaw ng ahas? Ayun. So, yeah, that's an example of a lead or first sentence of a science feature. Yan. Kapag naman science editorial, naalala niyo yung specs sa editorial writing. Diba, specs, we have the state the problem, position and position or stand in the issue, evidences, conclusion, and solution. So, yung new spec or yung state the problem and then the stand or the opinion or the stand no in the issue. The position, yun yan, yung SP, yun yung nasa lead natin. Yan, the news or plus the stand or pwede rin nauna yung opinion bago yung issue. Ito yun. Okay? Ayan, kapag Filipino sa news
lead, science news na lead ito. Ipinahayag November 3 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pulong ng United Nations na tanging 0.01% lamang ang kontribusyon ng Pilipinas sa global warming. Yan. So, ganyan yung ating who, may who, what, at so what. Okay? Next, punta naman tayo sa, ayan, ito example. Kunyari, ito yung binigay sa contest. Yan. Infographics or illustration, drawing. So, ano kaya yung topic? Acid rain. Ayan, kasi di ba may water cycle. Ayan. Tapos, acid rain, yung nababa daw sa lupa. Okay, so ito yung information. Ayan. So madaming madaming mga words na hindi maintindihan, na parang experts lang yung nakakaintindi niyan. So, ang gagawin ni science writer, i-interpret niya or ita-translate niya yung data. Ayan. So, yung acid rain, ganyan, elevated levels of hydrogen ions. Translation is easy to understand. Ito na. Acid rains have produced high acid contents with lower pH level because liquids with pH levels than 7 are acidic. Yun. Tapos, after mo ma-translate or ma-interpret yung data, ayun. So, pwede mo na siyang isulat in a form na maiintindihan ng reader. So, ano mo muna, pili ka ng angulo or ng way kung paano mo siya sisimulan. So, dapat, yung first part kasi, yung lead, it is interesting enough para basahin siya ng reader. So, sometimes, pag marami kasing science, mga terms, minsan ayaw na siyang basahin ng reader, no? Tatama rin na siyang magbasa kapag maraming information, maraming data. So kailangan gawin nating interesting yung introduction, no? Yung lead. So pwedeng ganito, gagamit siya ng saying, what goes up must come down. Diba? Kung ano daw yung tumataas, siya din daw yung bababa or babalik sa lupa. Ito naman, when it pours, it soars. So, pwede naman na habang habang nahuhulog yung acid rain, kasi dahil nga siya ay acid na mayroong mga chemicals na harmful sa balat ng tao. So, we will be hurt. No? It will hurt the environment. So, pwedeng, yan yung dalawang introduction na pwedeng pamilian no writer. Okay, so ito na yung kanyang introduction. What goes up must come down. This is the lesson that can be learned even just before the water from the sky pours down. Man should be out. Man should beware and stop the bad gas emission practices that can pollute the rain. In the rain cycle like a spinning wheel, whatever is behind the dark clouds can be deadly when it is tainted with poison called the acid rain. Ayan. So, na-introduce na yung term na acid rain. So, ito na yung introduction mo sa iyong article. Okay, so yung susunod naman, ide-develop na natin yung body. So, hindi ko na ilalagay kasi yung buong article kasi mahaba na yun, no? Maubos ang oras natin. So, ito yung mga na lang, summary or outline. So, yun yung first paragraph, yung introduction. Ito na yung second paragraph. I-explain ni writer bakit acid rain yung tawag. So, i-define niya, what is acid rain? The definition of term. So, sa science writing, laging may definition of term. Kasi nga, may mga terminologies na hindi tayo familiar or hindi familiar yung mga reader. So, i-define natin siya. Tapos, sa third paragraph, characteristics of acid rain. Ano yung, characteristics niya, no? Bakit natin masasabi na na siya ay acid rain? Yon. Tapos, next paragraph, i-connect naman siya sa global warming. Tapos, next paragraph, yung mga human activities na nag-contribute kaya nagkaroon ng acid rain. Tapos, another paragraph, who can stop the acid rain? So, ito parang na-present natin sa readers na the one to be blamed, really,
are the humans, no, the men, no, who pollute the environment, no, who have these activities that are harmful for the environment. So, sila yung the ones who can stop the acid rain. Okay, sunod naman, ending. So, yung ending natin dapat mag-iiwan ng aral, ng, ng impact, no, pwedeng kung question, something na mag-iisip yung babasa. Or call for action na parang pag nabasa ni reader, marirealize niya na dapat ano din siya, kikilos din siya. Okay? So ito yan, sabi niya, have you seen the rain? Have you ever seen the rain? If the rain pours down and still is free from pollution, thank God, man is yet safe from any acid rain. Let it be this way. Otherwise, there will be much regret when nature is badly laced with poison in the air. Ayan, o di ba? Medyo mapapaisip yung yung reader na ay lucky pa pala tayo kasi sa ngayon hindi pa masyadong harmful yung rain. Pero minsan may mga ano na, 'di ba? May mga sumasama ng chemicals no to the rain. So, yan. So we have to take care of the nature. So maiisip yan ng nung readers. Pero hindi mo yan directly na sasabihin sa article mo. Huwag mo sasabihin na take care of the environment or clean your backyard or do not throw garbage into the water. Huwag niyong uutusan ang inyong readers. So, you just lay the facts, parang sa editorial writing. You just lay down all the facts and then let the reader decide in the end what he will do. Tapos, kailangan may yan. So, di ba, may problem about the acid rain. So, yung solution to that problem, maiisip ng reader. Na may pe-present din sa reader. What are those solutions? Okay, so ito na nga yung essential factors. Okay, so these are the five essential elements of a winning science article. So mahalaga na may ganito ang ating science article. First, we have the facts. So the article must present sensible, digestible, coherent, and relatable data. So yung data dapat naiintindihan nung mga readers. No? Then, coherent. Ano siya? May connected siya from yung first paragraph, dapat connected siya sa second paragraph, connect sa third. Kaya you can use transition devices in your paragraphs para may connect mo siya from the previous paragraph. Yan. Then we have relatable data. Then we have the expert interview. So ito na yung end all be all of your article. So very important na merong statement from the expert. Kasi kapag wala ka nilagay na expert, tapos ang dami mong information na nilagay doon, ibig sabihin nun, galing sa'yo yon. No? You are the source of those information. You cannot be the source kasi hindi naman ikaw or hindi naman tayo expert. Ang mga expert dyan ay yung mga nag-aral tungkol sa topic na yon or tungkol sa field na yon. Yan, kung halimbawa sa medicine, yung mga nasa medicine field, mga medical practitioners ang nakakaalam nun. Yan. Kapag naman, let's say, sa beauty or sa field of agriculture, so yung mga agriculturists ang nakakaalam ng mga information about that. So mahalaga yung citation or yung acknowledgement of the expert or of the source of the information. Okay? Okay, so figures and statistics. So it will make your articles more specific. So kapag may mga numbers, may percentages, figures, ayan. So isasama niyo yun. Kasi yun yung hindi kasi natin pwede sabihin na maraming maraming nagkasakit. So, hindi tayo sure. Paano mo nasabing marami? Yung pala, 10 lang pala yung sa buong barangay, 10 yung nagkasakit. Hindi yun marami. Kasi ang dami ng tao sa buong barangay. So, kailangan maging specific ka. Let's say, 2,000 mamamayan
ng banli, nagkasakit ng ganitong sakit. So yun, specific siya. So may numbers. Yan ha. So hindi dapat tantsahan. Yan ha. Kailangan sa science writing ay specific tayo. And that will happen when we have the figures and statistics. Okay? Comparative analysis. So, yung mga data, i-compare natin, data now, i-compare natin siya from the previous data or from, let's say, data from another place or another place, another country. Para maano natin kung gaano siya ka-serious, no, in our place, in our country. And also, it tells if there is a progress. Halimbawa, last year, ang kaso ng dengue ay 2,000 sa Banlic. Tapos this year, same month, no, August, ang kaso ng dengue sa Banlic ay 3,000. So, lumaki ba? O ibig sabihin, lumaki siya, nag-worsen yung situation. Ibig sabihin, hindi siya nalutas, no? Yung problem, hindi pa siya nagagawa ng kalutasan. Pag naman halimbawa, bumaba yung kaso, let's say 2,000 siya last year, ngayon 500 na lang. So, ibig sabihin, there's a progress, no? Na nangyayari. Okay, solution, ayan. Don't leave the readers hanging, hopeless, and scared. Yan, science always provides a way out. So, wag niyo naman tatakutin ng ating mga readers na the earth will only last for 30 years na lang. Ganon. Di ba may ganong article, may nabasa ako somewhere na 30 years na lang daw ang itatagal nung ano ba yun? Ozone layer ba yon? Kasi numinipis na siya. So, medyo nakakatakot yon, di ba? Kapag binasa nung catchy siya, di ba? You got my attention. Kaso, tinakot mo naman yung reader. So, kailangan magpe-present ka pa din ng information na may solution. Na science always provides a way out. There's always a solution to every problem. So, positive pa din ang dapat na kahantungan ng ating article. Though may mga serious na issues like climate change, ayan nga, the thinning of the ozone layer. Ayan, so kailangan magpe-present pa rin tayo ng mga solution. Parang sa din, editorial writing, di ba? Lagi may problema, nilagay natin yung mga facts about this problem. Tapos meron tayong solution na isasuggest, no, or i-recommend. Okay, these are the tips, no? If you are science writers and you are in a competition, write in a conversational manner. Also, if you are writing for the school paper, yan. Parang kausap mo yung iyong reader. Yan, halimbawa, nakatikim ka na ba ng halo-halong gawa sa ng halo-halo na may all organic na ingredients. So, parang kausap mo siya. Kausap mo yung reader. Okay, do not leave your readers hanging. Define specific terms. So, yan. So, lahat ng information, dapat malay down mo. And pag may mga terms na hindi siya familiar sa iba, hindi unfamiliar terms, hindi natin ginagamit sa araw-araw. So, dapat, i-define natin. Okay? Ay, okay. Number 3 muna. Learn how to appreciate data. Ayan. So, kung malaki yung number, percentage, i-compare natin. So, i-interpret, how we interpret the data. If there are figures provided, make sure this will be included in your headline. Mamaya may ipapakita akong example na merong figures na sa headline. If the expert is not famous, do not mention him or her in the headline and in the lead. So, kapag yung ating expert, yung source of information, hindi naman siya gano'ng kasikat, wag natin siya papangalanan doon sa headline. Mag-iisip tayo ng description about him or her. Halimbawa, o kunyari, di ba si Willie Ong, kilala niyo si Willie Ong? Doctor siya, di ba, na content creator din, tapos formerly tumakbo siya for president. So si Doc Willie Ong, pwede natin siyang ipangalanan kasi sikat na siya. Now, Willie Ong conducts seminar about yan. So, pwede yon. Pero kapag halimbawa hindi kilala, let's say Dr. Justin Reyes. Pulo Reyes. Yun yung kasi mga
common surname. So, Dr. Justin Reyes. O, wala, hindi naman kilala si Dr. Justin Reyes ng mga tao. Sabihin na lang natin kung anong klaseng ano siya. Halimbawa, pediatrician conducts, conducts seminar. Ganon. Or gawin nating mas specific. Pediatrician from Banlik. Pediatrician from Banlik conducts seminar. Yan. So, may description about him. Okay? Next, make sure that your lead is the explanation of your headline. I've said this a while ago. So, yung headline is the story. Yung lead ay inexplain lang or inelaborate lang yung headline. Okay, when you mention the name of the expert the first time, write his full name. For agencies and organizations, spell it out. Yan. So kapag ganyan din sa newspaper making. Pag nabanggit natin yung name, full name muna. Kapag susunod na, surname na lang. Ayun, ganun din sa mga agencies. Halimbawa, or the Department of Health. Yan. Tapos, sa susunod, DOH na lang. The DOH, ganyan. The DOH Secretary said. So, pag first time, spell it out. Pag second time around, surname for the person, abbreviation or acronym sa place or sa department. Okay, stick to the scientific angle of your story. Oh. So don't forget that what we are writing is a science article. Kailangan mas madami yung science angle, yung explanation, scientific explanation. Yan. Do not provide other information unless it is from a known authority or a data accessible to the public. Yan. So, halimbawa, may ito yung fact sheet during the contest. Tapos may alam mo yung tungkol sa topic na yon. Mayroon kang may dadagdag na information. Pwede yon. Yung wala sa fact sheet, pero alam mo, pwede yon. Better nga kapag gano'n. Pero dapat yung information na yon ay madaling i-verify or accurate. No, accurate din yung information na idadagdag mo. Kasi kapag siya ay na fact check, tapos mali pala yung dinagdag mo, ground for disqualification pa siya. So, ayun, kailangan lang ay accurate siya. Tapos from a known authority or yung source mo ay kilala na. Halimbawa, ayon sa report ng Rappler or ayon sa news from from GMA. Yan. So, ganun. Tapos accessible siya to the public na madali siyang i-verify, madali siyang i-fact check. Do not forget to define terms, explain the sources, the implication, and cures of diseases. So kapag ang susulat natin ay sakit, dapat merong definition of terms, ano yung source nun, ano yung implication, at ano yung gamot. Okay? Always provide a solution, but quote an expert. Di ba sabi ko nga, dapat may solution lagi. Pero hindi tayo yung magbibigay. Yung expert ang magbibigay nun. Halimbawa, ayon kay Dr. Ong, yan, ito yung mga paraan o ito ang mga paraan upang maiwasan ang sakit na kunyari dengue o kaya leptospirosis. So, kailangan galing pa rin kay expert. So, wag galing sa atin. Yan. Ang galing sa atin ay yung lang, yung angle, pagkaka-present nung balita or nung topic. Okay, so that is science writing for you, for all of us. So, masayang magsulat ng science writing, ng science article kasi kahit ikaw, marami ka ding matututunan. Thank you for listening and yan. Good luck on your journey or on your science writing journey.